Si Miss Pebbles, mga ate at kuya, may shinare na chika na si Kuting daw ay, maybe it's not Kuting, pero merong, to, basahin ko sa inyo ha. Kala. Screenshot. Hold on. Meron daw isang bar sa BGC na miyembro yata sina Hello Kitty. Alright. Well, tingnan natin kung ang tinutukoy niya ay sina Hello Kitty at saka si Butod, di ba? Hold on. Hello, Miss Pebbles. Miss Pebbles, join ka naman sa live ni na Joey. Oo nga. Well, so join naman si Miss Pebbles pag may time siya. Here. So alam niyo naman ang mga mahilig mag-party, most probably may mga party drugs din yan na ginagamit, right? May mga pampataas ng energy, pampataas ng libido, right? Pampataas ng 6 drive. Hindi 5 drive, 6 drive. You know what I mean, right? So sabi ni Miss Peebles, according to my lamok, meron siyang puting lamok. May sources si Miss Pebbles. Kung si Miss Maharlika merong puting ahas, si Miss Pebbles may puting lamok. Inay, ano ang abutin natin sa puting lamok? Like, dengue? Takot. According to my puting lamok, may isang bar sa Vail Jewelry na may exclusive membership. Oh, may mga napapanood ako mga atat kuya ng mga ganitong exclusive bars. Mamaya, chika ko. 3 million pesos ang membership sa bar na yun. Oh. Pero there are private rooms for singhutan. Grabe, ano? Teka muna. Ano ba yung mga bar na bigatin? Ano ba yung mga pinupuntahan ni na Team Yap na mga bars? Like, meron eh. May mga alam kayong embassy, right? May bar na embassy. Yung mga bigatin, yung mga pinupuntahan ng mga celebrity, mga artista, syempre may mga VIP room yan, right? May mga VIP members. At kung hindi ka mayaman, hindi ka magiging mga exclusive VIP members ng mga bars na yan, right? Syempre yung yung parang yung secrecy and whatnot, very bonggang-bongga. Hindi nila inire-reveal yung kanilang mga VIPs, no? Kaya nga VIP eh. Oh. May mga private rooms daw for singhutan according sa lamok ni Miss Pebbles at ang mag-asawa ay miyembro ng nasabing bar. Sinong mag-asawa ang tinutukoy niya? Hindi naman siguro si Marian Rivera at saka si Ding Dong Dantes. Hindi naman siguro si Julian Santos Agoncillo at si Ryan. Sino pa yung mga kilalang mag-asawa sa ating sa showbiz, and hindi naman siguro si Cynthia Villar at si Manny Villar. Sino yung mag-asawang tinutukoy niya? Ang alam ko si Butod may opisina sa Beijing. Yung China-Philippines Kinembot Latik opisina. Nasa BGC yun mga kuya. Yung opisina ni Ma'am Shikols na nandun si Michael. Si Michael. Na sabi ni Miss Pebbles ay special envoy to the Kinembular. Oh. Right? Special envoy to China, Mr. Michael. Naiimbestigahan dapat ng lower house sa alleged smuggling. Hindi tinuloy ng lower house. So yung lower house talaga na yan na pinamumunuan ni Tambalesios ay karimari-marim na sangay ng gobyerno. Inutil at pinamumugaran ng mga buwaya. Ang mga dapat imbestigahan
hindi na iniimbestigahan. Senado na lang ang inaasahan natin, hindi naman sumipot yung iba. Abangan natin sa May 7, sa Martes yan. Sabado na ngayon dito sa Pilipinas. Special envoy to China yung owner ng bar, sabi ni Spebo, Sosko Zai, oh nanay, what's my name? Oh nanay. Sino ba si oh nanay? Di ba yung maliit na babae yon sa GMA 7? Pero hindi malaki ang tiyan eh. Pero may tinatawag si Miss Pebbles na oh nanay. Pero ang sabi ni Miss Pebbles, hindi daw si Michael Mo ang hindi daw si Michael Mo, hindi si Michael Ko, kundi si Michael Mo, yung special envoy, yung may-ari ng bar. Pero Chinese din daw yung may-ari. Chinese yung may-ari ng bar? Maraming kaibigang incheck itong mag-asawang ito ah. Tapos ngayon, gusto nilang giyerahin yung China. Marami daw galit na incheck ngayon sa mag-asawang to. Right? Marami nang galit na incheck. So baka, meron akong naalala mga at kuya na hindi ko sure, I think balita ito eh. It's not a vlog, but it was shown, I think, on TV. If not on TV, maybe it was shown on YouTube. Ngayong panahon lang ni Kuting, may isang bar, and probably that's in BGC, na yung entrance ay 7-Eleven. Or convenience store if not 7-Eleven. May nabalitaan ba kayong ganyan? Recent lang. Parang feature ng TV yun eh. May isang exclusive bar na may secret entrance. At nasa isang convenience store ang entrance niya. Pero pagpasok mo doon, ang bongga sa loob. Darkness, punong-puno ng ilaw, ang lawak ng lugar. Exclusive yun sa mga rich. Or siguro sa mga can afford sa bar na yun. So maybe hindi yon pero mukhang maraming ganyan dyan sa BGC. Alam niyo naman ang BGC, mga pang-alta yan. Kinakabog nga ng BGC ang Makati eh. Ang BGC parang ibang bansa pag nadyan ka, di ba? Lalo na sa mga nakarating dyan, alam niyo yan. Malinis. Wala kang makikita mga kawad ng kuryente, underground cable, parang Davao City. Matataas ang mga building. Ang highest building sa Philippines nandyan sa BGC. Yan yung Grand Hyatt Hotel na ang itaas ay parang may logo ng Metrobank. Anong parang? Yun talaga yun. Yung Grand Hyatt Hotel ay ang logo niya sa taas, Metrobank. Yan ang pinakamataas na building so far sa Pilipinas. Malapit yan sa anong building ba ito? Sa Mitsukoshi and sa Uptown Suites dyan sa BGC. Bukana, pagpasok nyo. Bukana ba? Medyo gumigit na siguro. Malapit sa Pasig, sa shortcut dyan sa Pasig. Hindi yung sa EDSA ha. Yeah, I think so. So, lahat ng kasosyalan nandyan. Pati nga yung mga mamahaling sasakyan nandyan din sa BGC. Ang ganda-ganda. Dream ng maraming mga Pilipino, lalo na ng mga taga-probinsya and mga taga-malalayo na gumala sa BGC. Pati yung Grand Canal nandyan, di ba? Yung parang Italia, right? Yung Venice, nandyan din sa BGC. Ang ganda-ganda nga po dyan. So, syempre yung mga clientels, mga rich. Ang daing foreigners dyan, tuwang-tuwa sa Pilipinas. Ang Pilipinas daw parang New York. Diyos ko, pinuntahan nyo kasi BGC, hindi nyo pa pinupuntahan yung streets of Chandra, Manila. Diba? Tsaka yung mga, tawag doon, yung Smoky Mountain, mga breakwater, at tsaka yung mga, nakakalokang tambakan dyan sa kamay nilaan, Diyos ko po, Ginoo ko. Ang nakikita ng ibang foreigners, yung ganda ng BGC, yung linis ng Boracay at kung ano pa. Pero yung parts ng Manila na hindi maganda ang urban planning, hindi nila alam. So ang daing foreigners dyan, ang daming rich. So ang mga clientels can afford. May nag-reveal nga lang ng opening ng isang bar. Is this in BGC? Shinare po kasi ng Sulong at Matatag na Pilipinas. Baka naman hindi ito, pero dito sa pictures, nandito sina Hello Kitty at saka yung syupatembang ni grabe daw ang Renaissance Man in Manila. Nilabas daw itong party noong 2012.
Parang opening mga ate at kuya ng isang ano, ng isang bar or isang social na lugar. Party sabi ng The Renaissance ha, Man in Manila. I think this is in X or Twitter. Ah. Party lang circa 2012 ang mahiwagang 2012. Baka hindi naman ito yung bar, pero 2012 daw to, ito daw ang pinagkakabalahan ni Sir at saka ng kanyang bayaw. Alam niyo ang gwapo ng bayaw ni Sir ha? Mala James Reid pala ang datingan nung tsupatembang ni Anes. Ni Momsh. Okay? Anong sinasaboy? Bigas? Bakit paano nagsasaboy ng bigas si Sir? Sir, anong sinasaboy mo? Bigas ba ito? Or Coens? Baka Coens. Coins ba ang sinasabog? Okay. James Reid lang sa malayo pala yung Chupatembang. Ang gwapo ng kapatid ni Mams, no? Siya yung alleged ex-boyfriend ni Maria. So this was in 2012. Okay, kailan ba na naging bongga itong BGC? Feeling ko ang BGC wala pang 10 years eh. Is it? May 10 years na ba? Baka hindi naman to sa BGC. Pero shinare ni Pebbles to eh. Itong post na to. Oh. So, ang pinagkakaabalahan daw ni Sir noon talaga ay mga ganito, mga party-party, di ba? Teka, senador na siya nito ah. Hmm. Diyos ko, sino itong bumabati kay Dilima? Hoy, sino itong bumabati kay Trililing? Oh, Diyos ko po, may langaw na nakapasok sa ating channel. Shout out to kay Trililing at kay Dilima. Protect the West Philippine Sea. Bakit atin yung West Philippine Sea? Sagutin mo nga ako, Andre Lewis and the News. May nakapasok na taga lower section eh. Oh, okay. So baka hindi naman to sa BGC, no? Pero pinagkakaabalahan talaga nila mga party-party, no? Mahilig talaga sila sa ganito, mga inuman, mga elite talaga. Paano na lang tayo nito? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.